Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Seryosong nakatitig si Jane sa pregnancy test. Hindi siya makapaniwala sa resulta. Bukas ay babalik na sila ni Kevin sa Baguio pagkatapos ng 6 na linggong honeymoon. Hindi niya inaasahang mabubuntis agad siya. Half of her was excited. Gusto niyang magsasayaw at ipamalita sa buong mundo ang tungkol doon. Sa wakas ay magiging mami na siya. But the other half was cast into complete turmoil by the positive result. Natatakot kasi siyang iyon na ang katapusan ng pagsasama nila ni Kevin. Mahal niya ito at hindi pa siya handang mawalay rito. Huminga siya ng malalim. Naisip niyang baka mali lang ang resulta. Kung sasabihin na niya iyon kay Kevin, baka hindi rin ito maniwala. Tiyak na dadalhin siya nito sa doktor upang masuri ng maigi at masiguro ang kanyang kondisyon. Nagdesisyon siyang sarilinin muna iyon. But of course, mag-iingat na siya mula ngayon. Hindi na siya iinom ng alkohol at pipiliin na niya ang mga kakainin niya. Hindi naman na siguro mapapansin ni Kevin ang maliit na pagbabagong iyon. Tutal, hindi pa naman halata ang tiyan niya. Isa pa, wala pa siyang nararamdamang signs ng pagbubuntis maliban sa mabilis siyang mapagod ngayon. Nagtungo siya sa dining hall para sa tanghalian. Bago siya makarating doon, nasa lubong niya si Agustina. Nalaman niya ritong kasalukuyang kausap ni Kevin si Ali sa reception hall. Pinuntahan niya ang mga ito roon. Bago siya makapasok sa reception hall, nabigla siya nang marinig ang galit na singhal ng kanyang asawa. "No! That's out of the question!" "But Jane deserves to know the truth, Kevin," giit ni Ali. Hindi siya nakagalaw sa narinig. Nanatili siya sa likuran ng pinto at palihim na nakinig. She wanted to know desperately what they were talking about. What Jane doesn't know won't hurt her. Matigas na tugon ni Kevin. "Pero nagigilty ako tuwing kasama ko siya. You won't be with her for quite some time. Babalik na kami sa Baguio bukas ng umaga. Kahit na ano pang sabihin mo, mali pa rin ang ginagawa natin. She's being cheated," katwiran ni Ali. "Tama na ang usapang ito. I don't want to discuss this with you anymore." "Oh my goodness!" sigaw niya sa isip. Nanlulumong sumandal siya sa pinto. They were having an affair behind her back and Ali was feeling guilty. Of course, wala siyang karapatang awayin ang kanyang asawa tungkol doon. Malinaw ang kasunduan nila. What was in his heart has nothing to do with her. Kailangan lang nito ng anak. Nanghihinang bumalik siya sa kanyang kwarto at muling humiga sa kama. Hindi niya mawari ang nararamdaman. She felt dizzy and sick with shock and disillusionment. Alam niya kung gaano ka-close si Kevin kay Steve. Parang tunay na magkapatid ang turingan ng mga ito. Sabay lumaki ang mga ito at halos doon na sa bahay ni na Steve nakatira si Kevin mula nang pumanaw ang mama ng kanyang asawa. Sigurado siyang hindi matatanggap ni Steve ang ginagawang pagtataksil ng pinsan at asawa nito. Galit na ipinikit niya ang kanyang mga mata at ikinuyom ang mga kamay. Tama naman pala ang mga nakasulat sa tabloid. Isa ngang babaero at manloloko si Kevin. Paano siya nagagawang lokohin ito kung araw-araw ay magkasama sila nito? Posible kayang nagkakamali siya ng hinala? "Nasaan si Ali?" tanong ni Jane nang magtungo siya sa dining hall. Ipinatawag siya ni Kevin kay Agustina
pagkatapos nitong makipag-usap kay Ali. Nais niyang ipaalam dito na alam niya ang tungkol sa pagbisita ng babae. Umalis na siya. Sabi ko sa kanya ay dumito na muna siya, pero may mga bisita pa raw siyang aasikasuhin. Casual na wika nito. Siya nga pala, may regalo siya sa'yo. I believe it's a belated birthday present. Tumayo ito at lumabas ng dining hall upang kunin ang sinasabi nitong regalo. Bahagyang sumimangot siya nang iabot nito ang regalo sa kanya. Ano naman ito? I think she painted something for you. Tinanggal niya ang gift wrapper at nagulat siya nang makitang ipininta ni Ali ang kanyang mga alagang aso. Kuhang-kuha nito ang hitsura ng mga iyon. Naalala niyang minsan ay nakita niya itong nagpipinta sa courtyard. Pero akala niya ay ipinipinta lang nito ang tanawin. Ang pagguhit pala sa mga alaga niyang aso ang pinagkakaabalahan nito noon. Napakaganda nito. She's really a good painter. Mas nagustuhan mo yata iyan kaysa sa painting na binili ko para sa'yo? Nakakunot noong wika ni Kevin. Ninitian lang niya ito at muli niyang pinagmasdan ang painting. Hindi niya lubos maisip na ang babaeng nagbigay niyon ay kalaguyo ng kanyang asawa. She could not believe that Ali was capable of such dishonesty habang ipinapakita nito kung gaano ito kabait na kaibigan sa kanya. Hindi kaya paranoid lang siya kaya nagagawa niyang pag-isipan ng masama ang mga ito? Baka nagseselos lang siya sa closeness ng mga ito. Siguro nga ay nagkakamali lang siya. Tahimik ka ngayon, sweetheart. Puna ni Kevin sa kanya. Ang init kasi at inaantok ako. Natatarantang pagtatapat niya. Mukhang pagod ka. Siguro ay dahil hindi kita binibigyan ng sapat na oras para matulog. Hayaan mo, ngayong gabi, hindi. Tutol niya bago pa man ito matapos ang sinasabi nito. I'll take a nap now. Masuyong ngumiti ito sa kanya. I like being in demand very much. Nanunuksong wika nito. Bigla siyang natigilan. Paano kaya kung malaman nitong buntis na siya? Gugustuhin pa rin kaya nitong makipagniig sa kanya? O tatapusin na nito ang intimate phase ng kanilang pagsasama? Total ay nakuha na nito ang gusto nito. Napalunok siya. Hindi niya hahayaang mangyari iyon. Hindi pa niya kaya. Pagkatapos nilang mananghalian, agad na bumalik siya sa kanyang kwarto upang umidlip. Mabuti na lang at dinalaw agad siya ng antok sa kabila ng mainit na panahon at sa mga bagay na gumugulo sa kanyang isip. Magdidilim na nang maalimpungatan si Jane. Pinuntahan agad niya si Kevin sa opisina nito. Doon lang naman kasi ito nagpapalipas ng oras kung hindi siya nito kasama. Naabutan niya itong nakatitig sa isang papel. Halika at tingnan mo ito, sweetheart. Anito nang masulyapan siya nito sa pinto. Lumapit siya rito at tiningnan ang papel na hawak nito. Ano yan? Naguguluhang tanong niya. Inimail ito ni Rick sa akin ngayong hapon lang. Mga pinagtagni-tagning salita ang makikita sa papel. Tila cutouts mula sa dyaryo. Sinubukan niyang basahin iyon, ngunit hindi niya iyon maintindihan. Mali-mali kasi ang spelling ng nakasulat doon. Saan galing yan? Sino si Rick? Si Rick ang head ng aking security at ang original copy ng papel na ito ay ipinadala sa Hemming Hall kaninang umaga. Isa itong ransom note para sa ninakaw na painting. Ransom? Doon sa ninakaw na painting mo? Ulit niya. Siguro pwede nating sabihing ang mga magnanakaw ng painting ang nagpadala nito. Seryosong saad nito. Siguro hindi nila nabenta sa gusto nilang halaga, kaya ito ipinaparansom nila sa akin. Ano ngayon ang gagawin mo? Well, hindi ko ibibigay ang gusto nila. I refuse to be held to ransom by criminals.
She shifted uneasily where she stood. Alam niyang kaya naman talaga nitong makuha ang painting nito kung ipagbibigay alam lang nito ang pagnanakaw sa pulisya. Pero syempre, hindi nito iyon ginawa upang hindi madawit ang papa niya. Maya-maya, nang muli niyang matingnan ang ransom note, bigla niyang naalala ang mga ginawa ng kanyang mga pinsan noon. Noong teenager pa lang ako, ang mga pinsan kong sina Jason at Mark ay nagpadala rin ng ganyang sulat sa kapitbahay namin noon. Inireklamo kasi sila ng kapitbahay namin sa mga pulis. Pagsasalaysay niya. Kinuha uli niya ang sulat at sinuri iyon. Mali-mali rin ang spelling noon sa sulat nila. Sa tingin ko, galing sa kanila ang sulat na ito at nasa kanila ang painting mo. Dumilim ang mukha nito. I'm sorry about the painting. Alam ko kung gaano kahalaga sa iyon. Sabi niya. Seryoso itong tumitig sa kanya. Hindi mo naman kasalanan ang nangyari. I don't hold you responsible in any way. Huwag mong sisihin ang sarili mo nang dahil sa pagkakamali ng papa mo. Sa durasyon ng paghahapunan nila, ay tahimik lang ito at malalim ang iniisip. Maya-maya ay nagpaalam ito na may mga kailangan daw itong gawing trabaho. Iyon ang kauna-unahang gabi na hindi ito nakipagniig sa kanya mula nang magpunta sila sa Bohol. Hindi niya mawari kung dahil ba sa painting kaya nagbago ang mood nito o dahil sa usapan nito at ni Ali ng araw na iyon. Buong gabi niyang iniisip ang pagbabalik nila sa Baguio. Iyon na kaya ang simula ng pagdistansya nito ng sarili sa kanya? Kinaumagahan, inayos ni Jane ang kanyang sarili. Pinilit niyang itago sa makeup ang kanyang eye bags. Mas tumamlay siya nang hindi siya sinaluhan ni Kevin sa agahan, kaya itinoon na lang niya ang kanyang atensyon sa pag-iisip tungkol sa pagdadalang tao niya. Bago sila sumakay sa private jet nito, tinawagan muna niya ang kanyang OB-GYN upang mag-set ng appointment. Hindi na niya inalala pa ang kanyang mga alaga dahil may mag-aasikaso sa mga ito sa pag-uwi. This is your home now. Masuyong wika ni Kevin sa kanya nang makabalik na sila sa Hemming Hall. Gawin mo kung anong gusto mo sa bahay. Gusto kong maging komportable ang pagtira mo rito. Biglang nanumbalik ang sigla sa puso niya, ngunit maya-maya ay sumagi sa isip niyang doon lamang nito sinabi iyon at hindi sa iba pa nitong mga bahay na nagkalat sa buong Pilipinas. Siguro ay wala itong tiwala sa kanya dahil may mga magnanakaw siyang kamag-anak. Bigla kasing lumamig ang pakikitungo nito mula nang matanggap nito ang ransom note. By the way, ibinili kita ng bagong sasakyan. Anito nang makapasok na sila sa Hemming Hall. Pero hindi ko naman kailangan ng bagong sasakyan, protesta niya. Ayun ang sasakyan mo. Itinuro nito sa isang asul na kotse na nakaparada sa di kalayuan. Tila hindi nito narinig ang pagpoprotesta niya. Sabay nilang nilapitan ang bagong sasakyan. It was a brand new top-of-the-range Range Rover 10 times more expensive than her old beloved truck. So, ito pala ang isa sa mga kailangan ko para sa bago kong image. Matabang na sabi niya habang sinusuri ang sasakyan. Hindi naman sa ganoon. Sa tingin ko lang ay hindi na maayos ang takbo ng pickup truck mo. Nag-aalala ako na baka biglang masira iyon at ma-stranded ka sa daan. Muntik na siyang magprotesta uli pero bigla siyang natigilan. Natuwa siyang nag-aalala rin pala ito sa kanyang kaligtasan. Feeling tuloy niya ay totoo siyang asawa nito. Baka madumihan ko lang ito, alam mo naman ang trabaho ko. Noon dumating si Junjun. Kasama nito ang kanyang mga alagang aso. Sinamantala iyon ni Kevin para magpaalam. May mahalaga raw kasi itong appointment. Nagulat siya nang sumunod si Wid dito. Natuwa siya sa ideyang
Tila naging anino na nito ang alaga niyang aso. Pati si Magic ay naengganyo rin at sumunod din sa mga ito. Nagbihi si Jane at nagtungo sa kanyang OB-GYN upang magpakonsulta. Pagkatapos ng 30 minuto, nakumpirma niyang buntis nga siya. Umuwi agad siya sa bahay nila upang ibalita iyon sa mama niya. Galing dito si Kevin kani-kanina lang. Bati ng mama niya sa kanya. Kinausap daw niya ang papa mo kanina pagkatapos ay nagtungo siya rito upang tanungin ako ng mga impormasyon tungkol sa Uncle Sunny mo. Napalunok siya. Ano naman ang binabalak niyang gawin? Gusto ng asawa mo na makuha ang painting niya. Sinabi niyang gagawin niya ang lahat para hindi madamay ang papa mo sa gulo pero hindi raw niya iyon masisiguro. That's not fair! Naiinis na wika niya. May kasunduan kami! He wants the agreement and he wants his painting back. Umiiling-iling na pagkumpirma ng mama niya. Tipikal na lalaki. Gusto niyang makuha ang lahat. Ma, marahang pag-iiba niya sa usapan. Magiging lola ka na uli next year. Ilang segundo muna siyang tinitigan ng kanyang ina. Tila hindi ito makapaniwala. Pagkatapos ay bigla siya nitong hinagkan. Bakit ang bilis naman yata? Masaya ka ba anak? Ayaw niyang ipakita rito ang lahat ng pag-aalala niya sa kanyang sitwasyon kaya minabuti niyang magpaskil ng ngiti. Oo naman ma, pero ikaw pala ang nakakaalam nito. Huwag mo munang sabihin kahit kanino. Hindi ko pa kasi nasasabi kay Kevin. Pagkatapos nilang magkwentuhan, ay dumaan muna siya sa kanyang klinik bago siya umuwi sa Hemming Hall. Kinausap niya si Charlie tungkol sa kanyang kondisyon. Mabuti na lang at naintindihan nito ang kanyang trabaho at pumayag itong ipagpatuloy ang pagtatrabaho nito sa klinik niya. Nang makabalik si Jane sa Hemming Hall, nakita si Junjun sa main hall. Inaasikaso nito ang pagkakabit ng isang malaking painting. Nakita rin niya roon ang isang matipuno at maskuladong lalaki. Nagpakilala ito bilang si Rick. Napamaang siya nang muli niyang tingnan ang ikinakabit na painting. Kasama ang mga alaga niyang aso, agad na pinuntahan niya si Kevin. Paano mo nakuha ang painting? Hinihingal na tanong niya nang marating niya ang opisina nito. Napansin niyang medyo nabigla ito sa tanong niya. Tumayo ito mula sa desk nito. Sinenyasan nito si Magic na umupo at sumunod naman ang aso. Maayos kausap ang Uncle Sunny mo. Anito habang palapit ito sa kanya. Kumunot ang noo niya. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, ay bigla itong bumagsak sa sahig. Sinapon nito ang ulo nito na tila namimilipit sa sakit. Nagulat siya sa nangyari. Junjun! Sigaw niya. Agad na inalalayan niya ang asawa. Si Rick ang agad na pumaroon. Ako na po ang bahala rito, ma'am. Anito. Tatawag ako ng doktor. Natatarantang sabi niya. Hindi na po kailangan, ma'am. Nakita niyang dahan-dahang nagmulat na mga mata si Kevin at kinausap nito si Rick sa banyagang salita. Tatawag ako ng doktor. Muling giit niya. Hindi ko kailangan ng doktor. Galit na wika nito habang pinipilit nitong tumayo sa tulong ni Rick. Hindi mabuti ang lagay mo. Kailangan kang matingnan ng doktor. Pamimilit niya. Nadapa lang ako dyan sa rag. Anito. Itinuro nito ang basahan na nasa harap ng desk nito. Nag-aalalang pinag-aralan niya ang mukha nito. Hindi niya maisip kung bakit hindi nito magagawang magsinungaling sa kanya. Maayos ang rag na itinuro nito. Isa pa, kitang-kita niya ang pagbagsak nito. Napabuntong hininga siya. Hindi niya inaasahang ganoon na lang ang pag-aalala niya rito ngayon. Just months ago, he had meant very little more to her
than a stranger in the street, while now, he meant the whole world to her. Sabi mo, nakausap mo ang Uncle Sonny ko. Aniya nang makaalis si Rick at manumbalik ang dating kulay ng asawa. Oo, ayaw ng uncle mo ng gulo. Huwag na raw akong humingi ng tulong sa mga pulis. Sabi niya, kung nasa mga anak niya ang painting, makasisiguro akong ibabalik nila iyon sa akin sa loob ng 1 oras. At iyon nga ang nangyari. Tatawag ka talaga ng pulis kung hindi nila ibibigay ang painting? Oo, mariing sabi nito. Binalaan ko ang papa mo. Fortunately for him, I've got my property back and the matter can be forgotten now. Well, mabuti na lang at naibalik na ang painting mo, pero hindi ka pa rin naging patas. Para sa kapakanan ng papa ko, pumayag akong magpakasal sa iyo at bigyan ka ng anak. But in spite of that, today you were ready to sacrifice my father. Bakit kailangan mong alalahanin pa ang bagay na hindi naman nangyari? Tanong nito. Nilapitan siya nito at sinapo ng mga palad nito ang magkabilang pisngi niya. Inosente ang papa mo at tinitiyak kong hinding-hindi siya madadamay. Hindi siya nakapagsalita. Niyakap niya ito at ilang sandali lang ay hinahalikan na siya nito. Bed. Anito. Pero maghahapunan na tayo. Hindi tayo gugutumin ni Junjun. Anito at muli siyang hinalikan. Nagtungo sila sa kwarto at doon pinaligaya ang isa't isa. I've never needed anyone the way I just needed you. Malambing na wika nito. Nakayakap ito sa kanya na tila ayaw siya nitong pakawalan. Napangiti siya. She loved to be needed. Lived to be needed by him. And the passion for her made her feel special. Pagkatapos nilang maghapunan, nagtungo siya sa opisina nito upang silipin ang kalagayan nito bago siya matulog. Narinig niyang may kausap ito pero hindi niya maintindihan. Nakita rin niyang naroon si Nawid at Magic na umaali-aligid dito. Napangiti siya. Hindi niya mawari kung bakit napakagaan ang pakiramdam niya noon. Napagpasyahan niyang bukas ay ibabalita niya rito ang kanyang pagdadalang tao. Kinaumagahan, agad na pinuntahan ni Jane sa opisina nito si Kevin. Medyo kinakabahan siya sa pagtatapat na gagawin niya, kaya sumilip muna siya sa pinto. Jane, tawag nito sa kanya nang maulinigan siya nito. I'll be with you in a moment. Napalunok siya. Iyon na nga ang sandali. Humingi siya ng 2 tasang kape kay Junjun bago siya pumasok sa loob. May sasabihin ako sa iyo. Panimula niya nang ibaba nito ang telepono. Ano yon? Tanong nito pagkatapos nitong abutin ang 1 tasa ng kape na ipinasok ni Junjun sa silid at inilapag sa coffee table. Buntis ako. Mahinang wika niya. Nagulat na tumingin ito sa kanya. You can't be. I am. Aniya at nginitian ito. Nagpakonsulta ako sa OB ko kahapon. Pero bakit? Ang bilis naman yata. Akala ko mahihirapan tayong makabuo since we're both in our 30s. Umiling siya. Magiging papa at mama na tayo by the end of January next year. Masiglang pag-imporma niya. January next year, ulit nito. Tinitigan niya ito ng mataman. Mukhang hindi ito masaya. Namutla pa yata ito sa magandang balita niya. It was the most complete non-reaction that she had ever experienced and very far from what she had hoped to receive. Hindi ka masaya. Matabang na saad niya. Siyempre masaya ako. Hindi niya mawari kung fake ba o totoo ang biglaang pagbabago ng reaksyon nito. Sumimangot siya. Hindi ka masaya at hindi ko maintindihan kung bakit. Di ba ito naman ang gusto mo? Kaya mo nga ako pinakasalan para magkaroon ka ng anak. Sweetheart, ano nangyayari sa'yo? Masuyong wika nito.
Talaga bang nagiging sensitive masyado ang mga babaeng buntis? Ewan ko sa'yo. Naiinis na sagot niya. It's the way you're behaving that makes me feel like this. Nagbago na ba ang isip mo? Ayaw mo na ba ngayon ng anak? Inilapag nito ang hawak nitong tasa at saka nilapitan siya. Imposible naman yung sinasabi mo. Kung ipinagbubuntis mo ang aking magiging anak, then naturally I am overjoyed. Masuyong pagtatapat nito. Kaya lang, nag-aalala lang ako dahil kailangan kong pumunta sa Zamboanga. May business emergency ako roon at maiiwan ka ritong mag-isa. Okay lang ako rito. Aniya, kahit ang totoo ay ikinalungkot niya iyon. Kababalik lang kasi nila mula sa Bohol at isang araw pa lang ang lumipas ay magkakahiwalay na agad sila. Pwede ko namang puntahan sina mama. Saka marami rin akong aasikasuhin sa klinik kaya busy rin ako. Dagdag niya. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Ngayong buntis ka na, kailangang huwag kang masyadong magpapagod. Huwag kang mag-alala. Part-time na lang naman ang trabaho ko ngayon. Paalala niya rito. Pagtutuunan ko rin ng pansin ang paglilipat ng animal sanctuary ko rito. Marami akong pagkakaabalahan habang wala ka. Nang umalis ito, ginawa niya ang lahat upang hindi nito mapansin ang kalungkutan sa mga mata niya. The last impression she wanted him to leave was that of her being irritable and difficult. Kahit sigurado siyang hindi ito natuwa sa pagdadalang tao niya. He had looked bleak, disturbed, and guilty. Kumunot ang noo niya. Paano niya nasabing mukhang guilty ito? Hindi kaya umandar na naman ang imahinasyon niya? Napabuntong hininga siya. Parehong hindi nila inaasahan ang pagbubuntis niya. Pero wala na silang magagawa pa tungkol sa bagay na iyon. Sa 4 na araw na nagdaan, naging busy si Jane sa kanyang trabaho sa klinik at sa animal sanctuary. Maraming tao ang nagdadala ng mga alagang hayop ng mga ito dahil hindi raw maalagaan ng maayos ang mga iyon. 2 beses siyang tinawagan ni Kevin, ngunit sandali lamang silang nagkausap. Tila wala itong ganang makipag-usap sa kanya, kaya pinagkasya na lang niya ang sarili sa pag-iisip na hindi naman totoo ang kasal nila. At kaya idinidistansya nito ang sarili nito sa kanya ay dahil hindi siya talaga mahal nito. Sa ika-6 na araw, tumawag sa kanya ang estate manager ng Hemming Hall at nakisuyo itong tawagan niya ang asawa niya dahil hindi nito makontak si Kevin. Sinubukan niyang tawagan ang cellphone number nito, ngunit hindi rin ito sumasagot hanggang sa nagpasya siyang tumawag sa opisina nito sa Zamboanga. Ngunit ayon sa sekretarya nito, naka-leave daw ito ng ilang araw at next week pa raw ito babalik. Nariyan pa ba siya sa Zamboanga? Nag-aalalang tanong niya. Wala po rito si Sir Ma'am. Nasa Manila po siya ngayon. Anang nasa kabilang linya. Huwag po kayong mag-alala. Ipararating ko po sa kanya ang pagtawag ninyo. Napamaang siya sa nalaman niya. Nasa Manila pala si Kevin. Paano siya nito nagawang pagsinungalingan? There's no need for you to contact him. Aniya rito. Magkikita kami mamaya. Nang ibaba niya ang telepono, agad na tinawagan niya ang cellphone ni Ali. Hindi rin ito sumasagot. Nang tumawag siya sa landline nito, napag-alaman niya kay Steve na nasa Manila rin si Ali para bisitahin ang mga kaibigan nito roon. For the second time in the space of 2 weeks, she was eaten alive by cruel and wounding suspicions. Bigla siyang natakot. Totoo ngang may namamagitan sa asawa niya at kay Ali. Napaiyak siya sa galit. Alam niyang may bahay si Kevin sa Manila. Kung susundan niya ito roon, naroon din kaya si Ali? Hindi na siya nagdalawang isip pang pumaroon. She wanted to know the truth and she wanted to know it now. Nang makarating siya sa bahay nito sa Manila, nasurpresa siya nang makita niya roon si Rick. Hindi naman ito nag-atubiling papasukin siya. Mabilis siyang nagtungo sa reception hall kung saan matatanaw sa glass windows
kung saan tanaw ang magandang view ng syudad. Nakita niya si Kevin sa terasa. Pinuntahan niya ito roon. Hindi ito nagulat nang makita siya. Hindi ito naka-business suit. Naka-black t-shirt lang ito at maong na pantalon. Obvious na hindi talaga ito pumaroon upang magtrabaho. Jane. Anito nang maramdaman nito ang pagbukas ng sliding door at masulyapan siya. Sa tingin ko, hindi bagay na sabihin mong nasorpresa ka sa pagdating ko dahil ako ang may karapatang sabihin iyon. Masungit na bungad niya. Akala ko nasa Sambuanga ka. I'm sorry that I lied to you. Gusto kong malaman kung bakit ka nagsinungaling sa akin. I don't think you will want to know once I explain, sabi nito. Iyan ang dahilan kung bakit ayaw kong malaman mo ang sitwasyon. Hindi niya ito pinakinggan. Were you ever in Zamboanga? Hindi. Nandito lang ako sa Manila ng buong linggo. Kasama si Ali? May pag-akusang tanong niya. Sumimangot ito. Paano mo nasabing nandito si Ali? Dahil feeling ko may affair kayo. Wala kaming affair ni Ali. Nagkakamali ka sa iniisip mo. Kung ganoon, ay may iba ka pang babae. Diyos mio. Sex with anyone other than you has to be the last thing on my mind right now. Naiiritang saad nito. Malay ko ba? Singhal niya. Naglakad siya patungo sa isang gilid ng terasa para bahagyang ilayo ang sarili rito. Nagsinungaling ka sa akin. Biglang lumamlam ang mukha nito nang tingnan uli niya ito. I have to confess that since we met, I have kept a lot from you. Malumanay na sabi nito. Stop hinting and start telling. Akala ko kasi noon ay pwede nating gawin ito nang walang masasaktan. Marahang panimula nito. Ngayon ko lang napagtanto na depressed ako noong alukin kita ng kasal at kinailangan ko ng kahit na anong distraction. Just get to the point, Kevin! Mariing putol niya sa pagsasalita nito. Hindi kasi niya maintindihan ang sinasabi nito. Paano ito magiging depressed at paano nito nasabing distraction lang ang pagpapakasal nito sa kanya? That made her sound insulting like an entertainment act he had hired for his amusement. 8 months ago, I had a series of medical tests. Matagal na ako nakakaramdam ng problema sa paningin ko. Pati pandinig ko ay bahagyang naaapektuhan na rin at madalas na sumakit ang ulo ko. Ayon sa resulta ng scan, may brain tumor ako. Marahang pagtatapat nito. Natigagal siya sa sinabi nito. Biglang nanuyo ang lalamunan niya at naramdaman niyang gumapang ang takot sa puso at isip niya. Brain tumor? Nanghihinang ulit niya. Benign naman daw ang tumor. Banayad na wika nito. Pero nalaman kong maaari kong ikaparalisa ang operasyon. That was a risk I was not prepared to take. Kaya mas pinili kong mag-enjoy sa natitira kong buhay kaysa magpagamot. Shock had drained the blood from her face and made her tummy flip a somersault. Pinipilit niyang papasukin ang mga sinasabi nito sa kanyang utak. Ang migraine mo, ang biglaan mong pagbagsak last week, caused by the tumor. Pagkumpirma nito. My condition has been worsening faster than I expected and becoming unpredictable. Kaya ako pumarito ngayon para magpakonsulta. You're telling me that you knew you were dying when you asked me to marry you? Naiiyak na sambit niya. Alam mong hindi mo makikita ang paglaki na magiging anak mo nang sabihin mong gusto mong bigyan kita ng anak? Paano mo ako nagawang lokohin? Namutla ito sa sinabi niya. Noon ko lang napagtanto kung gaano ako ka-selfish nang sabihin mo sa aking buntis ka. Selfish and irresponsible. Buliyaw niya rito. I knew you weren't planning to stay married to me forever. Pero, pinaniwala mo akong nariyan ka pa rin para tumayong ama sa magiging anak mo. How could you allow me to believe that? Ngayon lang niya nawari kung bakit ganoon na lamang makatingin si Steve sa asawa niya.
At tiyak na iyon din ang nalalaman ni Ali nang minsang marinig niya ang usapan nito at ni Kevin. Sinusubukan lang pala ni Ali noon na kumbinsihin si Kevin na ipagtapat na sa kanya ang katotohanan at nagawa pa niyang pag-isipan ito ng masama. Sabihin mo sa akin ang lahat, aniya. Hindi ako nagsisinungaling nang sabihin ko sa iyo na gusto ko ng anak. Hindi dahil sa pamana ng lolo ko. Ang gusto ko lang ay anak na pagmamanahan ko ng sarili kong mga kayamanan. Without a child, everything I had worked for all my life suddenly seemed so shallow and pointless. Lumayo ito sa kanya at nagtungo sa kabilang dulo ng terasa. Akala ko, tama lahat ng ginagawa ko. I believed I was doing something good, something worthwhile. Paano mo nasabi iyan? Galit na tanong niya. Hindi niya maituwid ang kanyang mga iniisip. Pinuntahan niya ito roon upang malaman kung saan niya ilulugar ang sarili sa buhay nito, pero binulaga siya nito ng kagimbal-gimbal na katotohanan. I saw a child as a worthwhile investment for the future I didn't have. Seryosong saad nito. Pero niloloko ko lang pala ang sarili ko. I was really only thinking about what I wanted, not about what truly mattered, and I wanted you from the first moment I saw you. Pero hindi siya handang pakinggan ang magagandang bagay na sinabi nito. Nalulunod pa rin siya sa masamang balitang sinabi nito. She felt as though her own life was shattering and falling down around her in broken, irreparable pieces. Niloko siya nito mula pa sa umpisa. Lahat ng sinabi mo sa akin ay kasinungalingan. Mariing sambit niya. And honesty is very important to you. I know. Anito. Hindi ko sinusubukang pagaanin ang loob mo. Alam kong mali ang ginawa ko. Pero huli na ang lahat para pagsisihan mo ang bagay na iyan. Kasal na tayo at buntis na ako ngayon. Tiningnan siya nito. Pwede na tayo maghiwalay ngayon kung gusto mo. I'm prepared for that. Napalunok siya. It was a direct reminder of the practical agreement on which their union was based. Binibigyan siya nito ng kalayaan na para bang walang halaga ang kasal nila. Gusto niya itong sigawan, ipadama rito ang sakit na nararamdaman niya ngayon. Paano ang anak natin? Mahinang tanong niya. I'm sorry. I'm very sorry that I got you involved in this. I know that's not good enough. Pero bukod sa pera, ang kalayaan mo lang ang tanging maibibigay ko sa iyo ngayon. Pinukol niya ito ng matalim na tingin. Hindi ko kailangan ng pera mo. I'm signing the Hemming Hall estate over to you this week. Pagak ang tawang pinakawalan niya. Magiging akin na pala ang Mission Ancestral Home. E di maganda. Mapait na sambit niya. Hindi niya maikakailang halos madurog na ang puso niya sa sakit ng mga sinasabi nito. Anong sinasabi mo? Nagtatakang tanong nito. I never got around to tell you, but I'm actually an illegitimate mission. Pinakasalan ni Papa si Mama noong sanggol pa lang ako, pero hindi niya ako tunay na anak. Ang totoong ama ko ay si William Mission. Although he will never admit that fact, nag-aaral pa lang siya nang mabuntis niya si Mama. Kaya pala ganoon na lang kayong mag-usap ni Luke noong kasal natin. Alam niyang half-brother mo siya. Pagkumpirma nito. Diyos mio, kaya mo ba ako pinakasalan para mapasayo ang Hemming Hall? Napamaang siya sa sinabi nito. She stared blankly back at him. Kung ganoon, ginamit mo lang ako. Dahil ayaw kang panagutan ng sarili mong ama, nagawa mong pumayag sa alok ko para makaganti sa kanya. I don't mind. In fact, it's a relief if Hemming Hall can in some way compensate you for the way in which I've screwed up your life. Anito. Bumuntong hininga ito. Kinuha nito ang cellphone nito sa bulsa nito at may tinawagan. Malinaw na tapos na ang kanilang pag-uusap. Ni hindi man lang siya nito binigyan ng pagkakataon para magpaliwanag.
Ipapahatid kita pa uwi. Don't argue with me. Anito nang subukan niyang tumutol. Buntis ka. Delikado sa kalagayan mo ang bumiyaheng mag-isa. Pero hindi pa siya handang umuwi. Sabi mo, mas lumala na ang kondisyon mo. Gaano pa katagal, hindi sila sigurado pero baka hindi na raw ako magtatagal ng 6 na buwan. May gusto sana akong ipakiusap sa'yo. Mahinang sambit nito. Ano yun? Nagtatakang tanong niya. Would you mind if weed and magic lived with me habang nabubuhay pa ako? Para siyang sinakal sa sinabi nito. Bigla siyang nanlumo. Mangiyak-ngiyak niyang sinagot ito. No problem. Aniya habang pinaglalabanan ang pagpatak ng mga luha niya. Sinamahan siya ni Rick sa basement car park. Pinagmasdan niya ito. Ito lamang ang taong pinagkakatiwalaan ni Kevin. Samantalang kaya siya nitong pagsinungalingan at mas pipiliin pa nitong makasama ang mga alaga niya kaysa sa kanya. Nalaman ni Kevin ang sekreto ni Jane at nalaman rin naman ni Jane ang isinesekreto ni Kevin. Ano na lang kaya ang mangyayari kay Jane? Paano na lang ang magiging anak nila ni Kevin? Abangan natin sa susunod na kabanata.